naman po natin is lesson 12. Okay, grammar. So, unang-una po, meron tayong past tense of adjectives. Okay, so napag-aralan po natin yan sa lesson 8 kung paano tayo magko-conjugate ng mga past tense. So, ngayon, review lang po natin kung paano tayo gagawa ng isang sentence gamit po ang past tense of adjectives. Okay, so ulitin ko po, pag i-adjective at gagawin nyo siyang past tense, no? So, i-omit nyo po si i and add kata. Okay? So, kung sa na-adjective naman po, yung des gagawin lang nating deshta. Okay? So, meron pa ring negative po yan. So, pag yung i-adjective, magiging kunakata. No? So, magiging kunay. Diba? Sa present adjective. Okay? Sa present negative. No? Na adjective. And then, i-omit mo si i, gagawing so magiging kunakata. No? So si deshta magiging dewa arimasen deshta. So ganun lang naman po ang mangyayari. Okay? So once na tayo ay mag-conjugate ng adjectives or past tense of adjectives. So kung nalilito po, bumalik po tayo sa lesson 8 at makikita po natin kung paano natin magko-conjugate ng past tense. Okay? So next naman po natin is example. Example po, kinowa hima deshita. Kinowa hima deshita. Kinowa hima deshita. Okay, so dahil ang pinag-uusapan po natin dito is past tense of adjectives. So meron tayong adverb of time na kino. So ang kino na ang ibig sabihin ay kahapon. So ibig sabihin, naka-past tense na po talaga. No? Okay, so kino wa hima deshita. Okay, so hima nang ibig sabihin po ay libre or time. Sa time po yan. So, free time. So, kahapon, ang ibig sabihin po niyan ay walang ginawa kahapon. No? So, kahapon ay free ako. No? So, yun po yung ibig sabihin niyan. Kinowa hima deshita. So, kahapon ay free. No. So, kahapon ay free time ako. So, ganun yung magiging translation po natin. So, wala akong ginawa kahapon at ako ay libre kahapon. So, ganun po yung paggamit natin ng past tense of adjective. So, kinowa hima deshita. Kahapon ay free ako or kahapon ay free. Okay. Next, nibang. Shiken wa muzukashi katta desu. Shiken wa muzukashi katta desu. Shiken wa muzukashi katta des. So sa number 2 naman po, mapapansin nyo, ito ay i-adjective, no? So i-adjective, muzukashi, nang ibig sabihin po ay mahirap. No? So difficult. Okay? So kung naka-present tense po tayo, so muzukashi des. So dahil ang pinag-uusapan po ulit natin dito is past tense of adjectives, so muzukashi katta des. So ibig sabihin po, yung shiken or yung exam, nang ibig sabihin po ay shiken. So exam ay mahirap. So yun po yung ating translation po dyan. So mahirap po yung exam. So ang ibig sabihin po, tapos na po yung exam dyan. So situation po natin, tapos na po yung exam. Ano po? So ibig sabihin, naka-past tense na tayo at tayo nagsasalita na lang na mahirap yung exam dahil yun ay tapos na. Okay? So pag tayo ay naka-present tense, no, at tayo magsasabi, shiken wa muzukashi desu. So ibig sabihin po, yung exam ay ginagawa nyo ngayon. Okay, so nakatingin po kayo sa exam, kasi nasabi nyo po ay mahirap ang exam. So pagtapos na po yung exam at kayo ay mag-e-express na shiken wa muzukashi katta desu. Ito po ay ibig sabihin, tapos na po yung ating exam. Okay, so tayo ay naka-past tense na po. Okay, so ang exam ay mahirap. Okay, ang exam ay mahirap po. Okay? So next naman po, sangbang. Number 3, eiga wa omoshiro katta desu. Eiga wa
omoshiro katta desu. Eiga wa omoshiro katta desu. Ulitin po natin. Eiga wa omoshiro katta desu. Eiga wa omoshiro katta desu. So, ang ibig sabihin naman po niyan ay naka-past tense pa rin, no? Omoshiro katta. So, ibig sabihin, omoshiroi. So, interesting. So, omoshiro katta, ganun din po, naka-past tense lang po siya. So, eiga wa omoshiro katta desu. So, alin po ba yung interesting na sinasabi? So, ang interesting po natin is yung eiga. So, eiga wa omoshiro katta desu. Ang movie, so, eiga, ang movie ay interesting. Okay? So, ang ibig sabihin naman po niyan, tapos na panoorin yung movie. Ganun po yung ating situation po dyan. So, pagkatapos nyo pong panoorin yung movie at tayo mag-express na interesting yung movie, eiga wa omoshiro katta desu. So, habang nanonood kayo ng TV, yung po ay present tense, di po ba? So, habang nanonood po kayo ng TV, omoshiro yung gagamitin po natin. So, eiga wa omoshiroi desu. Okay? So, ganun po yung pagkakaiba ni present tense at ni past tense of adjective. So, depende po sa situation. So, ang situation po natin dito, tapos nyo na pong panoorin si eiga or movie. No? Okay? So, ang movie ay interesting. Okay. So, next naman po natin, yongba. Kino no tenki wa yokatta desu. 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 Okay. So, pag sinabi natin kino, kahapon. So, tenki, nasa vocabularies po natin yan. Ang ibig sabihin po ay weather. So, weather kahapon ang pinag-uusapan po natin. So, kino no tenki wa, particle wa, ito po yung ating topic, no? So, yung kahapong weather. Dahil po kahapon na yan, no, syempre, papasok tayo sa past tense of adjective. So, kino no tenki wa yokatta desu. Okay, so ginamit natin si yokatta. So ano po ba ang present tense ng yokatta? So meron tayong ides or yoides. No. Okay, so sa present po natin. Kung naaalala nyo po, hindi po natin pwedeng gawing past tense si ides. Di po ba? So sa lesson 8 na conjugation po natin. So imbis na ides yung gagamitin natin para tayo ay mag-conjugate, gagamitin natin si yoides. So, yokatta desu. No? So, ibig sabihin po ay maganda. Good. Okay? Good. So, ang pinag-uusapan po natin ay yung kino no tenki. So, alin po daw yung good? Yung weather kahapon. Okay? So, naka-past tense po si yoides or si ides. So, ang weather kahapon ay maganda. Okay. So, yan po yung paggamit natin ng past tense of adjective. So, next naman po natin sa ating grammar, meron tayong confirmation. So, napag-aralan po natin kanina yung ating past tense of adjectives. So, ito po ay practice po natin for confirmation na question. Okay? So, gamit ang past tense na adjective. Okay. So, ichiban. Sabi po ni A, Ryoko so travel. Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Okay, so ang ibig sabihin po nitong tanoshikatta, ito po ay past tense ng tanoshi. So, ang tanoshi ay enjoyable or pleasant or masaya. No, pwede natin sabihin yon sa travel. Okay, Ryoko wa tanoshikatta desu ka? So, ang ibig sabihin, tapos na po yung travel. Okay, so tinatanong po tayo or confirmation, tapos na po ito. So, ito po ay naka-past tense na.
Okay. So, Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Masaya ba ang travel mo? Masaya. So, yun po yung ibig sabihin niya. Masaya ba ang travel mo? Okay. So, sabi po ni B, Hai, tanoshikatta desu. Kung tayo ay agree, so sinabi po si B. May sinabi po na hi si B. So, ibig sabihin, masaya po. Okay. So, hai, tanoshikatta desu. Hai, tanoshikatta desu. So, opo, masaya po. Okay. So, dito naman sa ating iye, pag tayo ay nag-negative, so iye, tanoshiku na katta desu. Iye, tanoshiku na katta desu. Iye, tanoshiku na katta desu. So, tanoshiku na katta desu, ganun po rin po yung conjugation po natin. So, yung ating tanoshi, magiging tanoshikunai. Okay, so pag naging past tense si tanoshikunai, tanoshiku na katta desu. So, hindi po masaya. Hindi po masaya. Okay? So, ulitin natin. Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Masaya ba ang travel mo? Hai, tanoshikatta desu. Opo, masaya po. Iye, tanoshiku nakatta desu. Hindi po masaya. So, ang ating ang ating situation po lagi is lagi pong naka-past tense. So, tapos na po yung travel. So, ang ating adjective ay lagi pong naka-past tense. So, kung naka-past tense po, omit i and then katta. So, yun po yung ating rule sa i-adjective. Okay, so sa ating iye, tanoshiku na katta desu, sa ating negative na conjugation ng ating past tense, tanoshiku nai, so magiging tanoshiku na katta desu. So, ganun po yung ating naging conjugation po nung last natin na lesson. Okay? So, next is nibang. A. Sabi po ni A, Senshu wa isogashikatta desu ka? Senshu wa isogashikatta desu ka? Senshu wa isogashikatta desu ka? Okay. So, pag sinabi natin senshu, ito po yung ating adverb of time na last week. Di po ba? So, right, konshu, senshu. So, yun po yung ating last week. Okay. So, senshu wa isogashikatta desu. So, ang ating isogashi, ang ibig sabihin po niyan, IBC. Di po ba? So, pag naging past tense po, ay magiging isogashikatta desu. So, ito po ay i-adjective. No? So, senshu wa isogashikatta desu ka? So, tayo ay nagtatanong. No? So, busy ba? So, ito po ang ating unahin. So, busy ba last week? So, ganun po yung ating magiging translation po dyan. So, last week po ba ay busy ba? So, ganun din po. Busy po ba last week? Parehas lang po. Okay? So, busy ba last week? Okay. So, busy ba last week? Or busy ka ba last week? So, dahil dalawa nag-uusap po dyan. So, busy ka ba last week? Ang sabi po ni B, no, ng ating kausap, Hai, isogashikatta desu. Kung siya ay agree. Hai, isogashikatta desu. Hai, isogashikatta desu. So, opo, busy po ako. Okay? So, senshu wa isugashikatta desu ka? Hai, isugashikatta desu. Opo, busy po. Okay. So, dito naman ulit. So, senshu wa isugashikatta desu ka? Busy ka ba last week?
Okay. So, iye, hima, deshita. Iye, hima, deshita. Iye, hima, deshita. Okay, so pinakita ko lang po sa inyo na pwede nating i-answer si antonyms. No? Okay, so ano magiging meaning po niyan? So, ang hima, deshita, ito po ay past tense ng hima. Di po ba? So, ito ay na-adjective. Tandaan nyo po. So, na-adjective, pag ginawa natin past tense, magiging deshita lang po yung ating des. Okay, so, iye, hima, deshita. So, hindi free po. So, yan po yung ating translation po dyan. So, senshi wa isugashi katta desu ka? Busy ka ba last week? Iye, hima deshita. Hindi, free po ako. No. So, last week, wala ka pong ginawa. Or, last week, hindi ka naman ganun ka-busy. Ikaw ay free time. Nung last week. So, pwede natin isagot po si antonyms sa ating iye. So, yung ating kabaliktaran. Kaya mahalaga po na alam po natin kung ano po yung mga kabaliktaran ng bawat adjective. Okay, pwede rin po nating sabihin dito na hai isugashi ko na katta desu. Wala pong problema. Hindi po busy. So, pinakita ko lang po sa inyo dito na pwede nyo pong isagot si antonyms or yung kabaliktaran po natin ng ating adjective. No? So, sa Tagalog, busy ka po ba last week? Hindi. Free po ako. So, ganun lang po yung naging ating translation. So, tama rin po parehas kung gamitin natin si isugashi ko na katta desu. No? Or gamitin natin si ating antonyms. Wala pong problema. Okay? So, dito naman po sa tanoshi katta desu ka, pwede natin sabihin yung masaya ba yung travel mo? Hindi. Malungkot po. So, ganun po yung ating pwede nating sabihin. Kaso wala po tayong adjective na malungkot. Okay? So, ito lang po yung ating pwede nating gamitin sa confirmation po. Okay, so next example naman po tayo. So, confirmation. So, sangbang A. Kino wa yasumi deshita. Kino wa yasumi deshita. So, hindi po tayo dito nag-adjective. So, dito po ay meron tayong noun. So, katulad lang din po ito ng na-adjective. So, pag sinabi natin sa noun, and then deshita, yan po ay past tense na po. Dewa arimasen deshita. So, pare-parehas lang naman po. So, kinowa, yasumi, deshita ka. So, kahapon ay holiday ba? So, yun ang ibig sabihin. So, yasumi ang ibig sabihin ay holiday. So, kahapon po ba ay holiday? So, katulad lang din po sa na-adjective. So, once na tayo ay nag-deshita, ito po ay past tense. So, deshita ka. So, yun po, no. So, kinowa, yasumi deshita ka. Kahapon ba ay holiday? So, pag tayo isasagot, hi. No. So, hi, yasumi deshita. So, opo, holiday po. So, next is, iye, yasumi, dewa arimasen deshita. Iye, yasumi, dewa arimasen deshita. Iye, yasumi, dewa arimasen deshita. So, yan naman po ay pag past negative. So, tandaan nyo po lagi ha. So, lagi nyo pong tatandaan yung ating past tense. So, kapag naka-past tense, kailangan po laging past tense din yung isasagot. So, pag yung naka-present tense, syempre naman po, present tense yung isasagot. Ganun lang po kasimple. Okay, so next, yongbang. A. Kino wa hare deshita ka? Kino wa hare deshita ka? Kino wa hare deshita ka? Okay, so ngayon is kino. So, kahapon pa rin, no? Kahapon ay, so, hare. So, ano ba ibig sabihin ni hare? So, hare, yan po ay sunny or maaraw. So, kahapon po ba ay maaraw?
kahapon po ba ay maaraw? So, pag tayo ay sasagot ng hai, hare deshita. Hai, hare deshita. Kino wa hare deshita ka? Hai, hare deshita. Opo. Maaraw po. So next, pag tayo ay magne-negative, iye, ame deshita. So depende naman po yan kung ano yung isasagot nyo. So ngayon, meron tayong hare. So ang ibig sabihin ni hare ay sunny. So ang naging sagot po dito, for example po, iye, ame deshita. So kahapon daw ay, ano daw po yung ame? So kahapon ay ulan, tag-ulan kahapon. So umulan kahapon. So yan po yung ibig sabihin ng ating sentence. So kinuha, hare deshita ka, kahapon ba ay maaraw? So iye, ame deshita. So hindi po, maulan po kahapon. Hindi. Maulan po. So, pwede rin naman natin sabihin na, iye, hare, dewa, arimasen deshita. So, wala namang problema doon. So, kinowa, hare deshita ka, iye, kinowa, hare, dewa, arimasen deshita. So, kahapon ay hindi po maaraw. So, kung sasagutin nyo po, meron po tayong tinatawag na antonyms, no? So, pag sinabi nating hare, maaraw. So, what if kahapon umulan, di ba? So, kahapon ay umulan. So, kino, ame, deshita. So, iye, ame, deshita. So, ganun lang po ka-simple. So, ulitin po natin. Kino wa yasumi deshita ka? Iye, yasumi deshita. Iye, yasumi de wa arimasen deshita. Kino wa hare deshita ka? Hai, hare deshita. Iye, ame deshita. Okay, so next naman po tayo. So meron tayo ngayon na interrogative. So interrogative, do deshita ka? So do deshita ka, kaparehas lang po ni do desu ka. So ang pagkakaiba lang po, ang do desu ka, yan po ay present tense. Ang do deshita ka, yan po yung past tense ni do desu ka. So ganun pa rin po, no? So ano ang masasabi mo? So kapag sa do desu ka, tayo ay tinanong ng do desu ka, yan po ay naka-present tense. So ang adjective po natin ay naka-present tense. So for example, Nihongo no benkyou wa do desu ka? So ibig sabihin, present na nag-aaral kayo ng Nihongo, present tense po tayo. So Nihongo no benkyou wa do desu ka? So tatanungin ko po kayo and then sasagutin nyo, Nihongo no benkyou wa omoshiroi desu. So ganun po, di ba? So yun po ay naka-present tense. So ngayon, pag tinanong po kayo ng do deshita ka, so Nihongo no benkyou wa do deshita ka. So ang ibig sabihin po is tapos na po yung pag-aaral nyo ng Nihongo. Okay? So do deshita ka. So ang pwede nyo sabihin, kailangan po ay naka-past tense. So pag sinabi natin omoshiroi desu no una, ngayon omoshiro katta desu. So, ganun lang po yung paggamit ni do desu ka at saka ni do deshita ka. So, ngayon, do deshita ka po tayo. So, kailangan po ang ating adjective ay laging naka-past tense. Tandaan niyo po, ang adjective pag do deshita ka ay laging naka-past tense. Okay. So, example. So, A. Eric Sensei no kogi wa do deshita ka? So, Eric Sensei no kogi wa do deshita ka? So, ang situation na po dito is tapos na po yung kanyang kogi. So, ano yung kogi? So, napag-aralan po natin yan. Yan po ay lesson. So, Eric Sensei no kogi wa do deshita ka? So, ano ang masasabi mo sa lesson ni Eric Sensei? Eric Sensei no kogi wa do desu ka? So ano ang masasabi mo sa lecture ni Eric Sensei? So ang ibig sabihin po, lagi niyo pong tatandaan, pag do deshita ka, lagi pong tapos na. So ibig sabihin po, Eric Sensei no kogi wa omoshiro katta desu. So tayo ay naka-past tense, no? Omoshiro katta. So yan po ay past tense ng omoshiroi. So Eric Sensei no kogi wa omoshiro katta desu. Eric Sensei no kogi wa omoshiro katta desu. So ang lecture
ni Eric Sensei ay interesting. Okay. So, Eric Sensei no kogi wa dou deshita ka? Eric Sensei no kogi wa omoshiro katta desu. Okay, next. 2番。宿題はどうでしたか？宿題はどうでしたか？宿題はどうでしたか？ So, 宿題 means assignment. So, assignment. So, どうでしたか? So, ano ang masasabi mo sa assignment? So, tandaan nyo po, どうでしたか? Yan po ay naka-past tense. Okay. 宿題はどうでしたか? Ano ang masasabi mo sa assignment? So, ang sabi naman po ni B, 宿題は簡単ではありませんでした。宿題は簡単ではありませんでした。宿題は簡単ではありませんでした。Okay, so, 宿題. So, 宿題yan po ay assignment. So, ang assignment ay, so, meron tayo ditong kantan. So, ang ibig sabihin po ng kantan is easy. So, parehas lang po siya ni yasashi. So, parehas lang po siya ng meaning. Okay po. So, ngayon po, ang yasashi, yan po ay i-adjective. No? So, ang kantan, yan naman po ay na-adjective. So, tandaan nyo, kantan. So, kantan, panibagong vocabularies natin yan. Na-adjective. Okay? So, kantan, dahil siya ay na-adjective, madali. No? Pero ang gusto nyo sabihin, ang assignment ay hindi madali. Okay? So, shokodai wa kantan. So, kantan na adjective. So, paano ba tayo magne-negative ng na adjective? Sabihin natin, hindi madali. No? So, kantan dewa arimasen. So, dahil ngayon ay do deshita ka, so, paano ba tayo magpa-past negative ng na adjective? So, shokodai wa kantan dewa arimasen deshita. Okay, shokodai wa kantan dewa arimasen deshita. So, ang assignment ay hindi madali. Okay. Shukudai wa do deshita ka? Shukudai wa kantan de wa arimasen deshita. Okay. So, yan po ang paggamit natin ni do deshita ka. So, for example po, Nihongo no benkyo wa do deshita ka? No. So, pwede natin sabihin, Nihongo no benkyo wa muzukashi katta desu. Okay. So, past tense po. Di po ba? So, for example, nakakain ka na ba ng Japanese food? No, tinanong kita, nakakain ka na ba ng Japanese food? Sabi mo, hi, nakakain ka na. Okay. So, pag tinanong kita, do deshita ka? No, do deshita ka? So, ano ang masasabi mo? Tandaan nyo, do deshita ka. So, ibig sabihin, nakain nyo na. So, tinatanong ko sa iyo kung ano yung description mo sa kinain mo. So, pwede mo sabihin na oishi katta desu. So, oishi desu. Pag sinabi natin oishi desu, present tense pa yon. So, ang tanong ko sa inyo is, do deshita ka? No, yung po ay naka-past tense. So, oishi katta desu. Okay, so next sentence pattern po tayo. So, meron tayo dito na noun 1 wa. So, tandaan nyo po yan ha. Noun 1. So, noun 1, first noun. So, noun 1, particle wa. Noun 2, yori. So, meron tayo dito na panibagong particle. So, ito po ay yori. Okay? So, noun 1 wa. Noun 2, yori. Adjective des. Ulitin ko po.
Noun 1, wa. Noun 2, yori. Adjective, des. Okay. So, ang ibig sabihin nito ay magko-compare tayo. So, comparison. So, pagko-compare ng dalawang noun. Okay. So, first noun. Okay. So, meron tayong first noun. So, noun 1, wa. So, co-compare po natin siya sa noun 2. So, paano po ba ang comparison po nito? So, ang noun 1 ay mas adjective kaysa sa noun 2. Okay? Ang noun 1 ay mas adjective kaysa sa noun 2. So, meron tayong adjective. No? So, kung ano man yung adjective na ilalagay nyo po dito, okay, mas higit lagi po si noun 1. Okay, kung sino po yung matatapatan ng particle wa, kung sino po ulit yung matatapatan ng particle wa, yan po ay mas higit. Okay? Mas higit kaysa sa noun 2. So, ang ibig sabihin po ng yori sa Tagalog, yan po ay kaysa. Okay. So, noun 2, yori, kaysa sa noun 2. So, tandaan nyo po lagi, ang noun 1 ay mas. Okay? Mas adjective kaysa sa noun 2. So, lagi nyo pong tandaan, lagi pong talo si noun 2 yori. Pag sino po yung madidikitan ng yori, yun po ay laging talo sa ating adjective. And then, sa particle wa, yun po yung mas higit kaysa sa noun 2. Okay? Okay. So, noun 1, wa. Noun 2, yori. Adjective, des. Okay. Ang noun 1, so noun 1, o nadudun yung particle wa, no, ay mas. So, kung sino muna ilalagay dito, yan po ay mas higit. Okay, mas higit po yan, si noun 1. No, mas adjective po siya. Okay? Kaysa sa noun 2. Okay? Sa noun 2. Kung ano po yung ilalagay nyo adjective, si noun 1 po lagi yung ating topic, and then si noun 2 lagi po yung ating kaysa. O yung tinatawag natin na less than noun 1. Okay? So, next is example. Tandaan nyo po ha. Noun 1, Philippine. Okay. Philippine wa. Noun 2, Nihon. Okay. So, Philippine wa, Nihon yori. Okay. So, yun na po yung agad yun, no? So, Philippine wa, Nihon yori, atsui desu. Okay. Philippine wa, Nihon yori, atsui desu. Philippine wa, Nihon yori, atsui desu. Okay. So, Philippine ang ating noun 1. So, ang ating noun 2 ay si Nihon. So, yun po yung ating merong yori. Okay. So, meron tayong adjective na atsui. So, ibig sabihin, mainit. So, paano comparison po ang gagawin natin dyan? So, sundan po natin ang ating sentence pattern. So, ang noun 1, okay. So, ang Pilipinas ay, okay. Ang Pilipinas ay mas, okay, mas. Okay. So, yan po ay greater than. Ang noun 1 ay mas. Ano po yung ating adjective? So, ang adjective natin ay atsui. No. So, ano ibig sabihin ni atsui? Atsui is hot, mainit. So, ay mas, okay, ang Pilipinas ay mas mainit. No. So, Nihon yori. So, kaysa sa noun 2, di po ba? Okay, so, kaysa sa Japan. So, Nihon is Japan. Okay. Philippine wa, Nihon yori, atsui desu. So, sundan po natin yung ating sentence pattern. So, ang Pilipinas ay mas. Diba? Mas. Mas. So, ang ating adjective, atsui. So, atsui is hot, mainit. Mas mainit. So, ang ating yori, kaysa sa. So, ano yung ating noun 2? So, ang noun 2 po natin ay Nihon. Kaysa sa Japan. Okay. So, Philippine wa, Nihon yori, atsui desu. So, ang ating translation po dyan, so, ang Pilipinas ay mas mainit kaysa sa Japan. So, yun po yung ating comparison, no? Ang Philippine wa, Nihon yori, atsui desu. Ang Pilipinas ay mas mainit kaysa sa Japan. So, yun po yung ating
sentence number 1 or ichibang. Okay, so lagi nyo pong tandaan si particle wa, sino yung madikitan, siya ay mas higit kaysa sa noun to. Okay, sa ating yori. Okay, next, nibang. Hikoki wa Shinkansen yori hayai desu. Hikoki wa Shinkansen yori hayai desu. Hikoki wa Shinkansen yori hayai desu. So, ang atin dyan, noun 1 ay hikoki. So, ang hikoki, yan po ay airplane. So, siya po yung ating noun 1. Okay. So, sa noun 1, siya ay mas. No? Mas. So, kung ano yung ating adjective, no? Hikoki wa Shinkansen yori hayai desu. So, ang noun 1 ay hikoki. Okay, hikoki wa. So, ang ating noun 2 ay Shinkansen. Okay, Shinkansen. So, Shinkansen, yan po ay yung bullet train. So, bullet train, yori. Okay, kaysa sa Shinkansen. So, ito po yung ating less than. Okay, so ito yung greater than, ito yung less than. So, ano po ba yung pinagko-compare natin sa dalawang ito? Anong adjective po ba ang ating pinagko-compare? So, ang ating adjective dito is hayay. So, hayay means fast. Okay, hindi naman po pwede yung isang hayay na early. So, mas maaga, hindi po. Yun po ay hayay na fast. Okay, so mabilis. So, pinag-uusapan po natin dito, alin yung mas mabilis sa dalawa. So, hikoki wa Shinkansen yori hayai desu. Okay? So, mas, okay, sundan natin to ha. Ang noun 1, so ang ating noun 1 ay airplane, hikoki. Ang airplane, okay, ay mas adjective. So, ano yung adjective natin? Hayay. So, mabilis. Mas mabilis kaysa sa, so, ating yori, sa bullet train. Okay. So, hikoki wa Shinkansen yori hayai desu. So, ang airplane ay mas mabilis kaysa sa bullet train. So, dito naman sa ating pattern, comparison na natin, no? So, ang ating pinagko-compare sa dalawa, kung sino ang mas mabilis. Kung sino yung ating noun 1, yun po yung mas greater or mas adjective kaysa sa ating noun 2. Okay? So, next, sangbang. So, number 3. Bagyo wa Manira yori suzushi desu. Bagyo, ating noun 1. Bagyo wa Manira. So, ang ating Manira ay noun 2. So, ito yung ating yori. So, kaysa sa noun 2. Okay. So, ang ating adjective ay suzushi. Okay. So, ito, suzushi means cold or maaliwalas sa ating pagtagalog, no? Okay. So, Bagyo wa Manira yori suzushi desu. So, sundan natin yung ating sentence pattern. So, ano po ba yung ating noun 1? So, ang noun 1 po natin ay Bagyo. So, ang Bagyo, so particle wa ay mas. So, ang ating suzushi, pag sinabi nating suzushi, adjective. So, yan po ay malamig. So, napag-aralan na po natin yan nung ating vocabularies. So, Bagyo wa Manira yori suzushi desu. So, adjective, suzushi, malamig. Ay mas malamig okay, so ang ating noun 2 ay Manira. So, yori. Okay, kaysa sa noun 2. So, ang yori, kaysa. Kaysa sa, so ang ating noun 2, Manira. Okay, so pag binuo natin yung sentence na yan, Bagyo wa Manira yori suzushi desu. Okay, ang Bagyo ay mas malamig kaysa sa Manila. So, pinag-compare natin yung dalawang noun.
So susundan lang po natin yung ating sentence pattern. Okay? So next, yongbang, kino. So kino wa kyou yori isogashi katta desu. Kino wa kyou yori isogashi katta desu. Kino wa kyou yori isogashi katta desu. So kino, napag-aralan na po natin yan. Yan po ay yesterday. So kyo means today. So pinagko-compare natin yung kahapon at yung ngayon. So ano po ba yung ating adjective? So ang ating adjective is isogashi katta, means busy. Okay? So ang noun 1 natin ay kino. So kahapon. Okay? Kahapon ay mas. Okay? Kahapon ay mas. So ang ating adjective isogashi katta. So naka-past tense po tayo. Isogashi katta. Okay? Ay mas busy kaysa, so ang ating noun 2 ay ngayon. Okay. So, ating yongbang, number 4, kino wa kyou yori isogashi katta desu. Kahapon, okay, so ang ating noun 1 ay mas. Kahapon ay mas busy kaysa ngayon. Okay, so yan po yung ating comparison. Kung paano tayo gagawa ng comparison ng noun 1, wa, noun 2, yori, adjective, des. Tandaan nyo po lagi, sa noun 1 wa, yan po ay mas greater kaysa kay noun 2. Kung ano naman po yung ating adjective na pinag-uusapan.